Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Posible marami ang nagtatanong bakit ganun yung aking pasimula. Yung magpuri sa banal na pamilya kay Jesus, Maria at Jose. Kasi alam mo, itong tatlong ito ay may malaking ugnayan sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Siguro hindi na kailangan ipaliwanag, pero para sa akin mas kailangan kilalanin din natin si Maria at Jose. Yung pagpuri natin kay Jesus ay ganun din ang pagpuri natin kay Maria at Jose. Pero alalahanin natin na si Jesus, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon. Hindi porket pinupuri natin si Jose at si Maria ay itinatalaga natin na kapantay ni Jesus. No, hindi. Pinupuri lang natin silang dalawa dahil sa kanilang malaking papel, partisipasyon sa ating pananampalataya. Sa araw na ito, araw ng Biyernes, nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Hunyo, napakagandang pagnilaya natin ang mensahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa sa araw na ito. Sa araw na ito, ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 31 hanggang 37. Dito isinilaysay yung pangyayari na si Jesus nakabayubay sa krus. Nang mamatay siya, mayroong pinag-utos na kailangan basagin ang kanyang mga buto para siguradong wala na siyang buhay. Ngunit hindi ito nangyari. Pero hindi naiwasan na may isang sundalo na talagang tinusok ang tagiliran ni Jesus at dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang pagdaloy ng dugo at tubig sa tagiliran ni Jesus ay isang napakalaki at napakalalim na mensahe ang gusto niyang ipaabot. Na siya sa pagkanyang pag-alay ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, ay naging tapat siya. Pinadama niya, ipinakita niya sa ating lahat ang hindi masukat na pagmamahal. Na sa kabila ng kanyang pagkadiyos, ay minarapat niya na siya ay maging tao katulad natin upang maipadama niya at maipaabot ang pagmamahal na hindi masusukat. Ito yung bunga ng kanyang panindigan. Ang dugo at tubig na dumaloy sa kanyang tagiliran ay sapat na upang maipakita at maipadama sa ating lahat na tayo ay kanyang mga anak, na tayo ay kanyang inibig mula sa simula hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Pagnilayan natin ito at tingnan natin ng mabuti sa ating pagtupad ng ating mga tungkulin. Minsan may mga karanasan tayo na napapagod tayo. Pawis lang ang dumaloy sa ating mga katawan. Ngunit marami na tayong mga sinasabi na parang hindi na natin kaya ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit si Jesus, dugo at tubig, ang dumaloy lumabas sa kanyang katawan upang maipadama at maipakita ang pagmamahal na ito. Sana tayong lahat ay hindi magsawa na mag-alay ng sarili, na magsakripisyo, alang-alang sa kabutihan at kapayapaan ng bawat isa. Na maging tapat tayo sa ating paglilingkod. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus, sa pagdaloy ng dugo at tubig sa iyong tagiliran, ay siyang naging hudyat upang mahugasan ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kahinaan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Amen.